Magandang gabi mga kapatid. Tayo ay dadako o magpapatuloy po tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So pag-aaralan po natin mga kapatid, ngayong gabi, ito po yung aking pong hawak-hawak na Biblia. So ano ba ito? Napakahalaga na pag-aralan po natin ito sapagkat ito po yung pundasyon ng ating pong pananampalataya. Bago po tayo dadako sa iba pa nating pag-aaral o sa susunod pa natin ang pag-aaral, napaka-importante at napakahalaga mga kapatid, mga kaibigan ko, na tayo ay pag-aralan po natin ang banal na kasulatan. So ano ba ito? Ang sabi po rito mga kapatid, kung titinan po natin, ang Biblia, madalas po natin itong maririnig. Sabi ika, ang Biblia ay biro po itong tinatawag na luma at bagong tipan. Tama po ba? Ang Biblia ay biro pong luma at bagong tipan. So, tama po, no? Sapagkat ang Biblia po, kung titingnan po natin, nahati po ito sa dalawa. At meron pong tinatawag na Old Testament and New Testament. So, ang lumang tipan ay meron po itong tinatawag na 39 books. No? Meron po itong 39 na mga aklat. Ang bagong tipan naman o ang New Testament mga kapatid, mga kaibigan, meron po itong tinatawag na 27 na mga aklat. So, kung pagsamahin po natin lahat, ang lumang tipan at ang bagong tipan, so kabuuan, mayroon po itong 66 na aklat. So, yun po mga kapatid, ano? Ano ba? Narinig na po ninyo yung tinatawag nila na apocryphal. Apocryphal books o yung tinatawag na non-canonical o unauthorized. So, madalas po yan, nakikita po natin doon sa aklat po o sa libro o sa Bible ng mga Katolik. Yung Catholic version na tinatawag po nila. So, yung 66, doon po sa tinatawag na apocryphal, ang laman po noon ay 74. So, meron pong naidagdag na 8. So, ang 8 po dito, ito po yung tinatawag nila na fictions o yung parang hindi totoo. Parang hindi makatotohanan. So, ito po yung idinagdag po nila mga kapatid. So, matagpuan po natin yan doon sa Catholic version. Meron po itong 74 na aklat mga kapatid. So, ang apocryphal books, yung tinatawag na Catholic version o non-canonical. Pag sinabing non-canonical, ay hindi po siya naisama dito. Hindi po na-canonize. So, idinagdag lamang ito. So, mayroon pong 8 at ang 8 po nito. Ang una, yung tinatawag po nila na Ecclesiasticus. At ang pangalawa, yung Wisdom ni Solomon. Pangatlo, yung Uno Esdras. Pang-apat, yung Second Esdras. Pang-lima, yung First Maccabees. At yung tinatawag na pang-anim, yung Second Maccabees o Maccabeo. Pang-pito, yung Tobit. At yung pang-walo ay Judith. So, ito po yung mga kapatid. Ito po yung tinatawag nila na apocryphal books. Yung Catholic version. Kung saan, meron po silang idinagdag. Pero sabi po rito, non-canonical. Hindi po ito na canonize. Hindi po naisama po rito mga kapatid. Sapagkat ang sabi po rito, ang aklat na yaon, ito ay sinulat ng mga Jews. Sa paniniwalang ito ay during the last 2 centuries before Christ. At ito ay inireject as non-canonical during the first Christian century, about 90 AD. Pero, hayaan po natin yan mga kapatid, mga kaibigan. Huwag po natin pag-usapan yan. Ang pag-usapan po natin, ito po yung aking hawak-hawak. Yung Biblia. Yan.
pag-usapan po natin ito. Pag-aralan po natin ano ba ang nilalaman ng banal na kasulatan. Napapansin po ba natin? Yan. Yung salitang Biblia, kailanman, kahit basahin po natin ang buong kasulatan mula Genesis hanggang Revelation o Apokalipsis, ay hindi po natin mabasa o masumpungan yung salitang Biblia. Kahit basahin po natin mula Genesis hanggang Revelation, ay hindi po natin masumpungan o mabasa yung salitang Biblia. Bagkus, meron po itong tinatawag na dalawang common identification. Dalawa. Ang una ay tinatawag po nila ito scriptures o kasulatan. Basahin po natin, tingnan po natin. Tunghayan po natin ang aklat po ng Matthew 21 verse 42. Ang sabi po rito mga kapatid, mga kaibigan, sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba ninyo kailanman nabasa sa mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging ulo ng panulukan, ito ay mula sa Panginoon at ito'y kamangha-mangha sa ating mga mata. Hindi ba ninyo kailanman nababasa sa mga kasulatan? Kailanman hindi ba niyo nabasa dito sa banal na kasulatan? The Holy Scriptures. Banal na kasulatan. So hindi po natin masumpungan o mabasa yung salitang Biblia. Bagkus ang mabasa po natin dito ay the Holy Scriptures o banal na kasulatan. So ano pa? Sapagkat dalawa po ito. Ang pangalawa, dito po, mapansin po natin, basahin po natin sa aklat po ng Lucas 8, talatang 21. Ang sabi po rito, subalit sinabi niya sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. At ginagawa ito. Sabi ng ating Panginoon, sabi ng kanyang mga alagad, Panginoon, yung mga kapatid mo, yung nanay mo, andyan sa labas. Pero sabi ng ating Panginoon, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos. Meron pong dalawang common identification ang Biblia. Una, the Holy Scriptures. Pangalawa, the Word of God. So, hindi po natin masusumpuan, hindi po natin mababasa ito. Ano pa? Halos karamihan sa mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, ang tawag po nila sa Biblia, tinawag po na ito the sacred o sacred books o banal na aklat. At tinawag din po nila ito aklat ng Diyos o the Word of God. Actually, ay hindi po ito single books, mga kapatid. Sa totoo lang, hindi po ito single books, but a collection books o yung tinatawag nila na library. Pansin po natin, hindi pala ito single books. Ito pala ang tawag nito ay collection o yung tinatawag nila na library. Bakit library, mga kapatid, mga kaibigan? Sapagkat napapansin po natin, ang hawak ko ngayon na Biblia, meron po itong 66 na mga aklat. Mula Genesis hanggang Revelation o Apokalipsis, meron po itong 66 na mga aklat. So, ang tawag po dito ay collection o library. Ano pa? The Old Testament was written before Christ. And the New Testament after Christ. Ang lumang tipan o ang lumang tipan, ito po ay naisulat bago ang ating Panginoon. At ang bagong tipan, pagkatapos o sa panahon ng Kristiyano. Kaya mayroon tinatawag na Old Testament and New Testament. Approximately, 400 years
between the writings of the last book of the Old Testament, walang iba kundi ang aklat ng Malakyas o Malakay. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan ko, yung pagitan ng luma at ang bagong tipan, ito po ay halos 400 years. Ang unang tipan o ang unang aklat sa lumang tipan ay Genesis. So meron itong 39. Ang panghuling aklat, mga kapatid, ito po yung Malakyas o Malakay. So mula Malakyas, halos 400 years ang pagitan bago na isulat ang kauna-unahang aklat ng bagong tipan. Walang iba kundi ang aklat ng Matthew. Ganun katagal, ano? So mamaya makikita po natin, bagamat ang Biblia ito, kapanipaniwala at totoo sapagkat ito po ay salita ng Diyos. So maya-maya makikita po natin sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral. Ano pa? So ang lumang tipan was written in, ito po ay sinulat sa wikang Hebrew o Hebrew na may kaunting mga may mga kaunting sulat na Aramaic. So ang New Testament naman, ito po ay sinulat sa wikang Greek o mga kapatid. Paano tayo nagkaroon ng Biblia? Ang tanong, paano tayo nagkaroon ng Biblia? Bakit meron tayong Biblia? Bakit meron akong hawak na Biblia? Bakit meron tayong Biblia, mga kapatid? Ano ang purpose? Ano ang dahilan kung bakit nagkaroon po tayo nito? Alamin po natin paano ba tayo nagkaroon ng Biblia. Ang sabi po rito, kung basahin po natin ang aklat ng Isaiah, 59, talatang 2, ang sabi po rito, mga kapatid, mga kaibigan, ngunit pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, anupat siya hindi nakikinig. Ano ang sabi? Ang kasalanan ang siya nagsisilbing harang o pader sa pagitan o sa relasyon natin sa Diyos. Kung dati-dati bago pumasok ang kasalanan sa ating magulang, Adan at Eva, personal o mukhaan o naririnig mismo nila ang tinig ng Diyos. Pero nung pumasok ang kasalanan sa ating magulang, Adan at Eva, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kasalanan ang siya nagsisilbing harang, pader, sa relasyon natin sa Diyos. Imagine lang po natin, kung ang Diyos ang siyang pinagmula ng buhay, na dapat ang tao ay nakadepende lamang sa Diyos para mabuhay. Kung ang Diyos ang siyang liwanag o ilaw, nung pumasok ang kasalanan, mga kapatid o mga kaibigan, ang sabi, ang kasalanan na siya nagsisilbing harang o pader sa relasyon natin sa Diyos. Kung mayroong harang, kung mayroong pader, kung mayroong namamagitan, mga kapatid, mga kaibigan ko, ano po ang nangyayari sa tao? Ano po ngayon ang sitwasyon ng tao? Ano ngayon ang kalagayan natin, mga kapatid? Kung ang tao ay nakadepende lamang, dapat ang tao ay nakadepende sa Diyos para mabuhay, para ang tao ay walang kamatayan. Ang Diyos ang siya pinagmula ng liwanag, pinagmula ng buhay. Pagkatapos ang kasalanan ang siya nagsisilbing harang upang tayo ay mahiwalay sa Diyos. So ang tao ngayon ay may kamatayan. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So nagdilim. Nagdilim ang buhay ng tao. Ano ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid?
Ang sabi po rito, kung basahin po natin ang Isaiah 53, talatang 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan at ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasalanan. Anong sabi? Pagkatapos pala na ang tao o pagkatapos na ang kasalanan ay pumasok sa tao sa pamamagitan ng ating magulang, Adan at Eva, at ang kasalanan ang siya nagsisilbing harang o pader, nagdilim ang buhay ng tao, nagiging masalimuot ang buhay ng tao, ang tao ay may kamatayan para tayong tupang ligaw. Naranasan po ba natin na maligaw, mga kapatid, mga kaibigan? Sa probinsya, sabi nila, kapag tayo na po ay maligaw, hindi natin alam kung saan tayo patungo, hindi natin alam kung saan tayo nagagaling. Ang sabi nila, baliktarin lamang natin yung ating kasuotan, yung ating damit. Pag baliktarin natin yan, maya-maya, magulat ka, ito na pala yung dadaanan natin. Napakahirap kapag tayo ay naglalakad na hindi natin alam kung saan tayo patungo. Napakahirap kapag tayo ay naglalakad na wala tayong direksyon, pasuray-suray, at hindi natin alam kung saan tayo babalik. Napakahirap, mga kapatid, mga kaibigan po, na tayo ay naglalakad sa isang daan na walang liwanag at napakadilim. Hindi natin alam kung ano po yung ating inaapakan. So makikita po natin kung gaano kalalim ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Pagkatapos na ang tao ay nagkasala, hindi doon nagtatapos ang pag-ibig ng Diyos sa atin, bagkus gumawa siya ng kaparaanan upang muli tayong maibalik sa kanyang presensya. Sa anong paraan? Sabi po rito, kung basahin po natin ang aklat ng Hoseas 4:6, ang aking bayan ay nawawasak sa kakulangan ng kaalaman. Ito po yung resulta. Ito po yung nagiging bunga. Pagkatapos ang tao ay nakadepende na lamang sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagsuway niya sa tinig ng Diyos, pumasok ang kasalanan ang kasalanan ang siya nagsisilbing harang o pader, nagiging masalimuot ang buhay ng tao. Nagiging magulo. Kaya nga minsan yung mga tao pumapatay, alam niya mali, alam niya masama, pero bakit niya ginawa? Sapagkat siya ay hiwalay sa Diyos. Yung mga taong nagnakaw, alam niya masama ito, alam niya mali ito, pero bakit niya ginawa? Ginawa niya ito sapagkat siya ay hiwalay sa Diyos. Wala siyang takot sa Diyos. Nagiging magulo, nagiging masalimuot. Sabi ko rito, ang aking bayan ay nawasak sa kakulangan ng kaalaman. So ano ang ginawa ng Diyos, mga kapatid? Hindi po hinayaan ng Diyos na ganito po yung ating magiging sitwasyon, ating kalagayan. Ang pag-ibig ng Diyos napakalalim at napakalawak sa bawat isa sa atin. Hindi niya tayo hinayaan, hindi niya tayo pinabayaan, tapos gumawa siya ng paraan upang tayo ay muling maibalik sa kanyang presensya. Sa anong paraan? Gumamit siya ng kaparaanan. Sabi ko rito, kung basahin po natin ang aklat po ng Amos, mga kapatid. Dito po sa Amos 3, talatang 7, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Aba, ang Diyos pala, gumawa ng kaparaanan, gumamit siya ng instrumento sa kanyang mga lingkod na propeta. Nagsalita siya. Ano ba ang ibig sabihin ng propeta, mga kapatid, mga kaibigan? Ano ang ibig sabihin ng propeta? Ang salitang propeta, ito ay tagakita o tagapagsalita. Kung ang sasakyan natin, walang ilaw, walang silbi, walang kwinta. Kung ang bayan ng Diyos, pag walang propeta, walang direksyon. Kapag ang Diyos ay mayroong nais sabihin sa kanyang bayan, sa mga tao,
ito po ay sa pamamagitan ng kanyang lingkod na mga propeta. Nagsalita siya. At pagkatapos noon, ang propeta nagsalita sa tao. Ang ibig sabihin, yung mensahe na sinasabi ng propeta, ito ay hindi galing sa kanya, kundi ito ay galing sa Diyos. Mensahe ng Diyos, salita ng Diyos sa pamamagitan niya at ibinahagi at sinabi doon sa mga tao. So, yun ang ibig sabihin ng propeta. So, sabi po rito, tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Ano pa? Ano itong kaparaanan ng Diyos, mga kapatid? Ha? Ano itong kaparaanan ng Diyos na kanyang ginawa? Kung basahin po natin ang aklat ng Hebreo 1, talatang 1, ang sabi po rito, noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. So ito pala ang ginawa ng Diyos. Pagkatapos na ang tao ay nahulog sa pagkakasala sa pamamagitan ng ating magulang Adan at Eva at ang kasalanan ang siya nagsisilbing harang o pader, ang Diyos ay gumawa ng kaparaanan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang kaparaanan. So, ano itong kaparaanan na ginamit ng ating Panginoon? Ang sabi po rito, kung titingnan po natin, susundan po natin ang aklat po ng mga bilang 12, talatang 6. Ang sabi po rito, mga kapatid, at kanyang sinabi, pakinggan ninyo ngayon ang aking mga salita, kung mayroon sa gitna ninyo na isang propeta, akong Panginoon ay magpapakilala sa kanya sa pangitain at kakausapin ko siya sa panaginip. So ito pala ang kaparaanan ng Diyos. Ang sabi niya, kapag merong sa gitna ninyo na isang propeta, kakausapin ko siya sa pamamagitan ng pangitain at panaginip. At pagkatapos na dumating ang mensahe ng Diyos sa isang propeta sa pamamagitan ng pangitain o panaginip, ano ang ginawa ng isang propeta? Ang sabi po rito, mga kapatid, kung titingnan po natin, ang aklat ng Daniel 7, talatang 1, ang sabi po rito, ng unang taon ni Belshazzar, na hari sa Babylonia, si Daniel ay nanaginip at nagkaroon ng mga pangitain habang nakahiga sa kanyang higaan at kanyang isinulat. Pagkatapos pala na dumating ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng pangitain at panaginip sa kanyang mga lingkod na propeta, ang ginawa ng propeta, kanya pong isinulat ito. Minsan may mga panaginip tayo na hindi natin makalimutan. O di kaya kapag nakalimutan natin, pag-ising natin, pilit nating inaalaala. Pilit nating binabalik-balikan. Ano kaya ang kahulugan ng aking pangitain o aking panaginip? Pero dito, ang Diyos ay gumamit ng instrumento sa pamamagitan ng kanyang lingkod, ng mga propeta, sa pamamagitan ng panaginip at pangitain, at pagkatapos doon, isinulat ito ng mga propeta. At pagkatapos, pinagsama-sama ito, at ito na po, tinatawag po ito na banal na kasulatan o salita ng Diyos. Nakikita po natin, mga kapatid. Kaya sabi ko, ang sabi ng tanong kanina, paano tayo nagkaroon ng Biblia? Ano ang ginawa ng Diyos? Ano ang dahilan? Bakit may hawak-hawak akong Biblia? Nakita ng Diyos yung kalunos-lunos na ating sitwasyon, kalagayan, dahil sa kasalanan, dahil sa lalim at malawak na pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa ating mga kapatid. Gumawa siya ng kaparaanan. Muli niya tayong abutin at ibalik sa kanyang presensya sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Hindi man natin marinig, hindi man natin na marinig na personal o makikita na nagsasalita ang ating Panginoon, pero malalaman natin ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ito ang tanong, mga kapatid, mga kaibigan. Paano natin mapagkakatiwalaan
Tunay bang mapagkatiwalaan natin ang Biblia sapagkat ito ay sinulat lamang ng mga tao? Pansinin po natin at tandaan po natin ang mga propeta ay kagaya din natin, may kahinaan, makasalanan. So ang tanong, paano natin mapagkatiwalaan ang Biblia? Samantala ang Biblia, ito ay sinulat lamang ng mga tao. Naka-encounter na po ba tayo ng mga katanungan ito? May mga tao na ayaw maniwala sa Biblia sapagkat ito ay sulat lamang ng tao. Pero tayo mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pong pag-aaral, patunayan po natin na ang Biblia ay dapat natin mapagkatiwalaan at totoo sapagkat ito po ay salita ng Diyos. Ano po ang sabi? Ang sabi po rito, kung basahin po natin, ang aklat po ng 2 Pedro 1, talatang 20 hanggang 21. Una sa lahat, dapat ninyong malaman ito na walang propesya ng kasulatan na nagmumula sa pansariling pagpapakahulugan. Sapagkat walang propesya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Ito naman pala Bagamat ang sumulat po nito mga tao kagaya natin, mga lingkod ng Diyos, mga propeta, pero ginamit sila ng kasangkapan ng Diyos, instrumento, upang ang kanyang mensahe, ang kanyang salita ay mapapaabot po sa atin. Pero pansinin po natin, tandaan po natin, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga taong sumulat po nito, hindi po sila nagsalita ng kanilang sarili lamang kagustuhan, kundi sila ay inudyukan ng banal na Espiritu Santo. Kaya pala napapansin po natin, ang Biblia, meron po itong 66 na mga aklat. At halos ito po ay natapos sa loob ng 1,600 years. Ganong katagal. At ang sumulat po nito ay halos 35 o 40 ka mga tao. Hindi magkakakilala. Iba't ibang panahon, iba't ibang pinanggalingan, iba't ibang kultura, iba't ibang mga hanap buhay po nila. May doktor, may mangingisda, may magsasaka, may abogado, o ano pang klaseng mga tao, mga kapatid. Pero kung papansinin po natin, pagbasahin po natin ang banal na kasulatan mula Genesis hanggang Revelation, kailanman hindi po ito nagkakontra-kontrahan. Bakit? Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, ang mga taong sumulat po nito, sila po ay inudyukan ng banal na Espiritu Santo. Malinaw po mga kapatid? Bagamat sila pala ay sumulat, o bagamat sila pala ay tao kagaya natin, may kapintasan, may kahinaan, pero sila ay ginamit ng kasangkapan ng Diyos. Sila ay inudyukan ng iisang Espiritu Santo. Kaya, ang kanilang isinulat, tinawag po nilang salita ng Diyos. Ano pa? Ang sabi po rito, ang Diyos mismo ang siyang may utot. Siya mismo. Siya mismo ang nasa likod po nito. Mismo ang Diyos ang may kinalaman kung bakit nasulat ang Biblia. Ano ang sabi ng banal na kasulatan? Sa 2 Timoteo 3, talatang 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ano sabi? Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Pero may mga tao ngayon, lang dala-dala nila ang Biblia, ay lumang tipan lamang sapagkat ang bagong tipan lamang sapagkat ang sabi nila, ang lumang tipan ay wala na yan. Pero ang sabi, ang banal na kasulatan ay kinasihan. Ano ang ibig sabihin ng kinasihan, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng kinasihan? Ang sabi po rito, ang salitang kinasihan ay katumbas sa salitang Latin na Divinitas Inspirata. Ang salitang kinasihan ito ay katumbas sa salitang Latin na Divinitas Inspirata.
Na sa Grego naman mga kapatid, o sa Greek, tinawag itong theopneustos. Ha? Na ang literal na kahulugan ay hiningahan ng Diyos. Ha? Pag sinabing hiningahan, kinasihan. Ang Diyos mismo ang siyang may utor. Ang Diyos mismo ang siyang nasa likod po nito. Ang Diyos mismo ang may kinalaman kung bakit nasulat ang banal na kasulatan. Sapagkat ang mga tao na sumulat po nito, hindi po sila sumulat sa kanilang sarili lamang kagustuhan, kundi sila ay nakabase po sila sa udyok ng banal na Espiritu Santo. So, ang ibig sabihin, kung ang salitang ito, kung ang mga propeta ay kinasihan ng banal na Espiritu Santo, ang ibig sabihin ng kinasihan ay, sa Greek ay theopneustos, na ang ibig sabihin, sa literal na kahulugan ay hiningahan ng Diyos. Kinasihan. Ang ibig sabihin, tunay nga na ang hawak ko ngayon, ang banal na kasulatan ay salita ng Diyos. Ha? Kaya ang tawag kanina, the Word of God o the Holy Scriptures. Ang salitang Biblia, ito po ay sa salitang Latin ay Biblia. So, kaya sabi ko kanina, kailanman hindi po natin ito babasa sa aklat mismo na ito. So, ano pa mga kapatid? Ang sabi po rito, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama. Ang sabi po yan sa Isaias 34, talata 16. Ha? Saliksikin na po natin at basahin sa aklat ng Panginoon, sapagkat ang aklat ng Panginoon ay salita ng Diyos. At ito po ay hindi nangangailangan ng kanyang kasama o hindi nagkukulang. Kumplito. Ang sabi pa nga, ang Biblia na po ay completos ricados. Pagdating sa usapin ng pamilya, pinapayuhan tayo ng Biblia. Pagdating po sa salitang kalusugan, ang Biblia po ay nagbibigay sa atin patungkol sa atin kalusugan. Ang Diyos ay nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, kanyang mga lingkod. Kinasihan ng banal na Espiritu Santo, hiningahan ng Diyos. Kaya ang Biblia ito ay salita ng Diyos. So dapat tanggapin natin. Alam po ba ninyo mga kapatid, mga kaibigan, kung bakit yung aming pamamaraan ng pag-aaral, mas gustuhin po namin na atin pong pag-usapan o pag-aralan ang banal na kasulatan, sapagkat walang saysay, walang kabuluhan yung ating pag-aaral pa sa susunod kung ngayon pa lang hindi natin tanggapin na ito pala ay salita ng Diyos. Dapat tanggapin natin at paniniwalaan po natin na ito po ay salita ng Diyos. Ano ba? Ang sabi po sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. Mapapakinabangan sa pagtuturo. Papaano po tayo tinuturuan ng banal na kasulatan? Napakalaki ang papel ng Biblia sa buhay po natin bilang isang Kristiyan. Kung dati hiwalay tayo sa Diyos, ang tao ay pasuray-suray, walang direksyon, hindi alam kung ano ang gagawin, hindi alam kung saan pupunta, hindi alam kung paano babalik. Ibinigay ng Diyos sa atin ang banal na kasulatan, ang kanyang banal na salita upang tuturuan po tayo. Ha? Mapapakinabangan sa pagtuturo, pagsaway, sinasaway tayo. Pag sinabing magnakaw, abay, huwag magnakaw. Huwag kang pumatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag mong pag-ibutin ang pag-aari na iyong kapwa o na iyong kapatid. Sinasaway tayo, tinuturuan tayo. Pagtutuwid. Sinasansala tayo mga kapatid. Di ba ang papel po natin ay tagapagbantay o tagapagbigay ng babalauan. Sa ayon sa aklat po ng Ezekiel,
kapag yung ating kapitbahay, yung ating kaibigan, kapag gumawa ng masama at hindi natin sila nabibigyan ng babala. Kapag ang taong ito, kung ano ang mangyari sa buhay niya, yung dugo niya ay pananagutan po natin. Pero kapag mabibigyan natin po siya ng babala at patuloy pa rin niyang gagawin, hindi na po natin pananagutan ang kanyang buhay. So yun po yung ating bahagi, mga kapatid, mga kaibigan. Pagsasanay sa katuwiran. Sa talata 17, upang ang tao ng Diyos ay magiging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng gawang mabuti. Dapat magsisilbing pagkain po ito sa atin. Gawin po nating pagkain ito, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kung ang ating pisikal na katawan ay meron po tayong tinatawag na pagkain pisikal, di ba? Kumakain tayo 3 beses sa loob ng isang araw, minsan nga sobra pa. Kaya nagkakasakit-sakit tayo. Nagkaka-impatso po tayo sapagkat minsan ay sobra-sobra pa. Ganon din yung ating spiritual. Dapat meron tayo spiritual na pagkain. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ano pa? Ano ang sabi sa aklat mga awit? Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Pagkatapos ang tao ay nahiwalay sa Diyos, nagdilim, naging masalimuot ang buhay natin, ang bayan ng Diyos ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Hindi natin alam kung ano ang ating gagawin. Hindi natin alam kung saan tayo patungo, paano tayo bumalik. Hindi natin alam kung ano yung ating nilalakaran. Pero ang sabi po rito, ibinigay ng Diyos ang kanyang mga banal na salita sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na propeta, upang ang salitang ito ay magsisilbing ilawan sa inyong mga paa at liwanag sa inyong mga landas o sa ating mga landas. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at ilawan sa aking mga landas. Pero, paano? Minsan, meron po akong naririnig na sabi po nila, wala ika kayong karapatang magbasa o gumawa. Ang sabi po nila, wala ika kayong karapatan na bumasa o maghawak ng Biblia sapagkat hindi kayo pastor, hindi kayo ministro, hindi kayo pare, wala kayong authorized. So ang sabi niya, mabubuang lamang kayo. So alamin po natin kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po rito, kung titingnan po natin, dito po sa aklat ng mga awit, 119, talatang 130, ang sabi po rito, ang paghahayag ng inyong mga salita ay nagbibigay ng kaliwanagan, nagbibigay ng unawa sa walang karunungan. Ang bukas ng inyong salita ay nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng unawa doon sa mga tao na kagaya ko, kagaya natin, kagaya ninyo, na wala pang muang o wala pang karanasan. So, ang ibig sabihin, ang Biblia pala ay nagbibigay ng kaalaman sa bawat isa sa atin. Alam po ninyo, mayroon po akong tiyuhin sa probinsya. Ang kanya natapos ay grade 2 lamang. So, alam naman po natin na sa probinsya noon, kapag grade 2 ay talagang walang-wala yan. Ibig sabihin, kaunti ang kaalaman ang natutunan. Hindi marunong magbasa. Pero nung panahon na siya ay pumasok sa Seventh Adventist, nagiging Adventista, hanggang ngayon mga kapatid, abay sabi niya, binigyan siya ng kaalaman, karunungan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Marunong na siya magbasa. Ay, minsan pa nga talagang, sabi pa nga niya sa akin talagang unti-unti na raw siyang marunong magsalita ng English. So, tingnan po natin. Sabi po, ang liwanag o ang bukas na inyong mga banal na salita ay nagbibigay ng unawa, karunungan sa mga tao na wala pa. Ano pa mga kapatid? Ano ang ating gagawin? Ito ba isiksik lamang natin? Ito ba itago lamang natin? Ito ba i-display lamang natin?
Ano ba ang purpose, ano ba ang layunin kung bakit ibinigay ito sa atin? Ang sabi po rito, kinakailangan ng banal na kasulatan ay sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay magkaroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nangagpatuto tungkol sa akin. At ayaw kayo magsilapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay. Ang sabi ng ating Panginoon sa kanyang kausap, talagang ginagawa nyo ang paraan, sinasaliksik ninyo ang banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa pamamagitan ng inyong pag-aaral, pagbabasa, magkaroon kayo ng buhay na walang. Totoo naman. Pero ang problema lang, doon sa mga Hudyo, gusto nila magkaroon ng buhay na walang hanggan, sinasaliksik nila ang problema. Ang problema, hindi nila tinanggap ang ating Panginoon bilang Mesiyas. Hindi sila nagsilapit sa ilaw o sa ating Panginoon. Ang punto ko po rito mga kapatid, mga kaibigan, pag-aralan po natin, saliksikin po natin. Sapagkat sa pamamagitan ng ating pong pag-aaral, ang salita ng atin ng Diyos, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, unti-unti po nating makikilala kung gaano kalalim, kalawang ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Magkaroon po tayo ng tinatawag na intimate relationship. Malapit na ugnayan sa ating Panginoon. So, saliksikin po natin. Pag-aralan po natin. Gawin po natin pagkain ito araw-araw mga kapatid. So, sabi ng banal na kasulatan, saliksikin natin upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So, muli, magandang gabi sa inyo.